nanirahan at nagsilbi. Naglingkod din ang kanyang lolo dito sa ating bayan. So sana mabigyan ng panahon na makapasyal. And Vicky, bukod dito sa mga taga-Samal, yung ibang bang bayan dito sa bayan tulad ng Mariveles ay todo suporta rin dito kay Jessica Sanchez. Lahat sila umaasa at mag-aabang bukas kung pasok yung kanilang idolo sa Final 2 ng American Idol. Vicky? Wow, Rafi, ito na yung pinakamataas na narating ng isang dugong Pinoy, di ba? Tama, Vicky, kahit may mga ganito ring showing bukas alas 2 ng hapon ay babalik dito itong mga kababayan ni Jessica para panoorin nga yung hopefully ay pagpasok nga ni Jessica sa Final 2. Vicky. Sana magdilang Anghel ka. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Isang daang babaeng estudyante mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa ang binigyan ng tinatawag na full scholarship grant. Nagmula po yun sa Congressional Spouses Foundation Incorporated. Tumanggap ang bawat isa ng cheque na kakalaga ng 30,000 piso. Pang matrikula nila yan. Maaari silang kumuha ng anumang 4 na taong kurso sa kolehiyo sa ilalim ng CHED Priority Courses. Masusing sinala ang mga tumanggap ng scholarship. Nagpasalamat naman ang mga eskola dahil sa magandang biyayang natanggap nila. Naisip namin na para maging tunay na makabuluhan ang programa na ito, kailangan matapos ng mga bata ang kanilang pag-aaral para sustainable siya. No? Masayang-masaya po dahil nabigyan po ako ng pagkakataon para may pagpatuloy ko po ang aking pag-aaral. Sila ngayon sa ating pagdidiwang. Bigyan natin sila ng kasibahan. Sa ikalawang taon, binigyang parangal ng Gawad Kalatas ng Polytechnic University of the Philippines o PUP ang mga individual na nakakatulong sa pagtaguyod ng kasaysayan ng bansa. Kabilang sa pinarangalan ng GMA Vice President for Multimedia Journalism at News to Go anchor na si Howie Severino. Iginawad sa kanyang parangal na maringal na pantas para sa kanyang 2 dokumentaryo sa programang Eyewitness, ang Little Bad Boy at ang Lihim ng Pamilya Rizal, na parehong tungkol sa buhay ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Sobra ako natutuwa dahil unique ito Isang history award na binigay sa isang media practitioner. Nagpapasalamat din ako sa network at saka sa mga kasamahan ko sa trabaho na pinagbibigyan din ako sa aking interest sa kasaysayan. Ginawara naman ng Jane Sedgerstrom International Award 2012 ang image consultant na si Olen Juarez Lim o mas kilala bilang Miss O. Ito ang pinakamataas na parangal na ibinibigay ng Association of Image Consultants International. At si Miss O ang kauna-unahang Pilipinong nakatanggap ng ganitong parangal. I'm very, very honored kasi bihirang nakakakuha ng ganong award in international and very global. So it's really from all countries around the world. I am also chair kasi of the Global Ambassadors. Isa sa mga labis na sinalanta ng Bagyong Sendong noong isang taon ay ang Barangay Cabaro sa Iligan City. Maliban sa mga nasirang bahay at ari-arian, ang higit na nagpapahirap sa mga taga roon ay ang pagkasira ng kanilang mga water reservoir. Community, mayroon sariling water supply dito pero yung reservoir namin sa Upper Hinaplanon, na-was out talaga yun. Kaya nga wala kaming sapat na tubig dito. Kung walang tubig, talagang napakahirap. Ang mga kabataan, napakarumi. Ang lugar namin dito sa CR talagang napakarumi. Hindi magamit yung was at saka yung latrines kasi walang tubig. 4 na buwan na ang lumipas mula nang manalasa ang Bagyong Sendong. Pero hanggang ngayon, malaking problema pa rin ang kawalan ng mapagkukunan ng malinis na tubig sa Barangay Cabaro sa Iligan City. Isang problemang dama ng lahat, lalo na ng mga bata. Kung walang tubig din, hindi tayo makaligo ang baho-baho natin. Nagligo na ikaw? Hindi pa. Hindi pa. Bakit? Kasi walang tubig. At dahil madalas na madungis ang mga chikiting dahil hindi makaligo, madali silang dapuan ng mga sakit sa balat. Tulad na lang ni Jaliana, 4 na taong gulang. Tad-tad ang kanyang likod at ulo ng makating an-an. Pero ang mas nakaalarma ay ang kondisyon ng kanyang bagong silang na kapatid na si Norjana. Pula-pula yung maliit na bata at saka yung anak ko na isa yung parang allergy rin. Umiiyak sila kasi ang kati-kati ng mga katawan nila.
na pag hindi sila maliguan na ang Makati talaga pag gabi hindi sila makatulog. Sinamahan namin ang mag-ina sa City Health Office ng Iligan City para magpatingin. Dito namin nakumpirma, nakakulangan na nga sa tubig ang sanhi ng kanilang sakit. Yung isa mayroong na tinea versicolor or an-an. So dahil yan sa tubig or nahawa doon sa neighborhood o sa family. Yung bata parang 19 days old pero dahil yun sa tubig rin. So kailangan ng Exacort or topical cream para ma-apply doon at the same time mahugasan ng malinis na tubig. Bilang tugon sa malaking problema ng Barangay Kabaro, kasalukuyan nang nagpapatayo ang GMA Kapuso Foundation ng 2 water facility. 2 linggo mula ngayon, may malinis na tubig ng magagamit ang ating mga kapuso. Tubig na magsisilbing panangga sa patuloy na pagkalat ng sakit. Ang pagligo araw-araw sa mga bata, hindi lang sa mga bata, pati sa malalaki, to ensure that your body will always be clean. Hindi ka basta-basta maano ng mga external na mga sakit o skin diseases. Naway magsilbing paalala po ito sa kahalagahan ng malinis na tubig para sa ating kalusugan. 400 pamilya po ang makikinabang sa mga water facility na ipapatayo ng GMA Kapuso Foundation sa Barangay Kabaro. At bukas, abangan niyo po ang aming ulat tungkol sa itinatayong Kapuso Village sa Iligan City. Samantala, para po sa inyong mga donasyon sa GMA Kapuso Foundation, magsadya sa kanilang tanggapan o magdeposito sa kanilang mga bank account o anumang sangay ng Cebuana Luwilier. O kaya ay mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, Claudine Barreto nakipag-ayos na sa 2 crew ng Cebu Pacific na kanyang nasigawan. Julian San Jose nag-concert imbis na mag-party sa kanyang debut. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.